Ayan na. Daddy. Siyempre, flowers para sa mahal ko. Wow, sweet naman ni Daddy. Alam mo, kahit wala talagang okasyon, hindi mo nakakalimutan magbigay sa akin ito. Teka, ba't ang aga mo ngayon? Hindi ba mag-overtime ka sa opisina? Ah, nag-half day lang kasi ako, Di. Para naman maasikaso kita ng gusto. Tsaka, Di, bala ko na mag-resign sa trabaho para naman maging full-time housewife na ako dito. Thank you, Daddy. Ano ka ba? Oo naman. O, kinakain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. O, Donna, nandito ka pala. Hindi ka, mag-dinner ka muna dito. Sige na. Tito, hindi na po. Kain. Bakit? Hindi na. Magpapaalam lang po ako sana. Uy, Karen, uwi na ako. So, hindi ka pa mahihiya. Eh, alam naman namin na stay sa trabaho ang mami mo. Tsaka alam mo, delikado sa isang babae nang nakatira lang sa bahay ng mag-isa, ha? Buti pa, dito ka na muna. Sige na. At isa pa, mas napapalagay ang loob ko kapag kasama ka ni Karen. Eh, may naikwento nga sa akin to eh. Pinagtanggol mo daw siya uli. Kaya hayaan mo naman makaganti kami sa'yo. Welcome na welcome ka dito at ituring mo kaming second family mo. Nahihiya po kasi talaga ako, pero sa totoo lang po, takam na takam po ako sa mga niluluto niyo pong pagkain dito sa bahay, kaya salamat po. Naku, tama na ngayong drama. Sige na, umupo ka na dyan. Halika na. Kain na tayo. Kumain ka na. Sige na. Betty, try mo ito. Masarap po. Ano po yan, ha? Sige, sige. Thank you. Sarap. Yan, tamis-tamis naman. Tama. Sorry. Kaya kita ginigising kasi papalipatin sana kita sa kwarto ni Karen para mas maayos ang tulog mo. Okay ka lang ba? Napanaginipan ko po kasi si Papa. Sinasaktan si Mama. Akala ko po kayo po yung Papa ko. Kaya nabigla po ako. Akala ko po sasaktan niyo ako. Nabanggit nga pala sa akin ni Karen. Iniwan daw kayo ng papa mo. Alam ko mahirap pero kalimutan mo na yan. Bakit po kaya ganun, no? Kahit na sinasaktan niya kami, hinahanap ko pa rin po siya. Ang daya niya. Parang ako lang yung nag-iisip sa kanya. Pero siya parang walang pakialam. Wow. Donna, minsan kasi sa buhay, kailangan natin maranasan na mawala ng bagay o ng mga taong mahalaga sa atin. Pero hindi porket nawala yun, eh, babaliwalain mo na ang buhay mo. Alam mo, sigurado ako, kapag may nawala, tsak na may darating na kapalit. Tingnan mo ako. Nandito ako. Pero hindi ko marireplace ang papa mo. Parang anak na rin kasi kita eh. I'm just here. Hayaan mo. Pangako ko sa'yo, ipaparanas ko sa'yo ang pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak. Salamat po, Tito. Tulungan kitang tanggalin ng trauma sa papa mo. I'm just here. Daddy! Daddy! Karen? Daddy! Karen! Bakit? Daddy ang mami. Ano? Ano nangyari? Napagado ng pas yung sinasakyan nila. Daddy! Daddy, naray mo na si mami. Wala na ang mami, Daddy.
Di ba ikaw yung nagsabi sa akin na kahit na mawalan ka ng mahal sa buhay, dapat hindi mo pinapagbayaan yung sarili mo. Ano, gusto nyo, multuhin kayo ni tita. Eh, kung mahal nyo talaga si tita, gugustuhin yung matahimik yung kaluluwa niya. At saka, tito, di ba nangako ka sa akin na ipaparamdam mo sa akin yung pagmamahal ng isang ama? Ba't mo naman gagawin yun kung ganyan ka? Para kang wala sa sarili mo. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, kakain kayo. O, BFF. Tikman mo tong sabaw. Init ah. Vlog muna. Ano ba naman to? Para naman tong pasyente. Eto. Isda. Tito, anong gusto mo? Dito ka sa ulo. Yan. O, kanin. Tito, kanin. Kailangan mo yan. Energy! O, kanin. More? Good morning! Good morning! Ah, ganda ng gising mo, Daddy. Mukhang inspired ka. Siyempre naman, ganadong mabuhay. Dahil yan sa inyong dalawa. Ano yan? Kain na tayo. Kaya, Bessie, thank you kasi dati pinapalakas mo lang yung loob ko, pero ngayon, pinagaan mo pa pati loob namin ni Daddy. Ay, sus! Ito naman, ang aga-aga pa para magdrama, BFF. Ay, oo nga, maaga pala yung pasok ko ngayon. Wala akong time kumain. Bilisan mo. Daddy. Ako na bahala dito. Pagbabalot kita ng almusal mo. Ay, Tito, pindansya ko na pala yung work uniform mo. Tsaka ipagbabaon na rin kita ng lunch. Yes, please. Ang sarap mo rin kasi magluto, para si Tita Fem mo eh. Magaling na magluto, maasikaso pa. Pwede ka na nga mag-asawa eh. Kung kaidaran lang kita, liligawan ka na. Uy, Tito marunong ka rin pala mag-joke. Bakit nga kaya hindi ka mag-asawa ulit? Para may makasama ka sa buhay. Malapit na. May nakita na ako. Ha? Di nga. I'm just grateful na dumating ka sa buhay namin, Donna. Nabuhay uli ako. Kailan mo napansin na naging kakaiba ang pagtingin sa iyo nung tatay ni Karen? Ako po yung parang sandalan na rin niya. Tapos yun po, napansin ko po na parang kung ano yung ginagawa niya kay Tita Faye, gano'n na rin po yung paano na rin po siya sa akin. Tito, Ba't ang aga mo po eh? Hindi ba panghapon ang klase mo? binago ko na po yung second sem schedule ko para maaga po ako makauwi. Tapos, para maasikaso ko kayo sa hapon. Alam ko kasi na pagod ka palagi pag umuwi ka galing work eh. Alam mo, dami yung qualities ni Fe na magkapareho. Pareho yung selfless. You're willing to sacrifice your time para sa akin. Yan yung mga qualities na gusto ko sa isang babae. Tito, bakit tinatanggal niya na po yung mga picture frame si Tita Fe? I feel like, it's time to move on with my life. Iba na rin kasi ang pagtingin ko eh. Pagtingin ko sa buhay, pagtingin ko sa mundo, pagtingin ko sa'yo. Oh? I mean, tingnan mo. Yung sarili mo, laki ng pinagbago mo. Para ka ng isang ganap na dalaga. Okay.
Bakit ngayon ka lang? Hindi ba dapat mamasyal tayo ngayon? Sino yung lalaking kasama mo? Si Mark po pala kaklase ko po. Hinatid niya lang ako. Actually, I'm not just her classmate. Bala ko rin manligaw kay Donna. Oh. Hindi mo siya pwedeng ligawan. Pero, bakit ho hindi pwede? Alam mo, umalis ka na. Baka masaktan pa kita. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Buti nga nagpapaalam pa ako sa inyo eh. Hindi naman kayo yung tunay na airpat niya. Bakit? Ha? Hindi ko magets. Bakit bawal? Kasi mahal ko siya.